Nang makauwi ako sa bahay, ay natutulog na ang lahat. Kaya naman, nagpahinga na rin ako at nagdesisyong bukas ko na lang ilalahad kay nanay ang mga natuklasan ko tungkol sa hari ng mga aswang at kung papaano niya natalo ang aking ama na mas kilala ng mga aswang na isang malakas na antingero. Pumunta na ako sa aking kwarto at doon nakatulog. Pero sa kalagitnaan ng aking pamamahinga ay nakita kong muli ang matandang babae na nagbigay sa akin ng Magicus Metallum at Infinito de Dios. Marami akong gustong itanong sa kanya. Kaya naman, ng mga sandaling iyon ay sinimulan ko na ang pagtatanong. Gaya na lang kung papaano niya nakuha ang sandata at medalyon sa aking ama nang mapatay ito ng Haring Aswang. Nakatingin lang ang matanda, hindi siya nagsasalita. Kaya nainis ako at nilapitan siya. Hinawakan ko siya sa balikat at sinabihang kung hindi siya magsasalita, ay bakit pa siya nagpakita sa akin. Ngumiti lang siya na para bang nang-iinis. Kaya naman, inalog-alog ko na siya upang sabihin sa akin ang buong katotohanan. Tinanong ko rin kung kilala siya ng aking tatay, pati na rin ng aking lolo. Isang beses lang kasi siyang nagpakita sa aking panaginip noon, kaya hindi ko na rin siya naitanong sa aking lolo dahil naalis na siya sa aking isipan. At ngayon ko lang siya naalala dahil nga nagpakita na naman siya. Nagsimula naman siyang magsalita at sinabing hindi raw siya nagpapakita sa mga naunang nagmay-ari ng Infinito de Dios dahil mga lalaki raw sila. Sa aming pamilya raw kasi, ang mga lalaking anak daw ang pinipiling maging tagapagmana nito. At para maiwasan na raw ang tunggalian ng magkakapatid, gumawa raw ng batas ang isa kong ninuno. At pinanatiling iisa lang ang magiging anak nila. Pero kung babae raw ang nauna, pwede pa raw silang mag-anak ng isa o higit pa hanggat hindi nagkakaroon ng anak na lalaki. Sa kaso ko naman daw, nawala na agad ang aking tatay noong bata pa lang ako. Kaya hindi na ako nagkaroon pa ng kapatid na lalaki. Ginawa raw talaga ang Infinito de Dios para sa isang babae at matagal na panahon raw ang kanyang hinintay upang maging pagmamay-ari ito ng isang babae. Kaya naman, siya na mismo ang gumawa ng paraan para mapasa akin at hindi mapasa kamay ng kalaban ang medalyon at sandata. Nang matapos raw ang labanan ng aking ama at ng hari ng mga aswang na si Ginoong Fernando, ginamit raw niya ang kanyang kapangyarihan upang itago ang mga sandata at medalyon ni ama dahil lubha raw na mapanganib kung mapapasa kamay iyon ng mga aswang. Pagkatapos ay ginamit niya ang natitirang kapangyarihan upang magpanggap na isang tao habang hinihintay akong tumapak sa hustong gulang upang maibigay sa akin ang sandata at medalyon, pero may malaking epekto raw iyon sa kanya. Unti-unti siyang humihina at nagmumukha siyang isang matanda, pero tiniis raw niya iyon para magtagumpay ang kanyang layunin. At nang dumating na nga ang araw na iyon, ay pinlano niya ang lahat, at nang maibigay na ito sa akin, tagumpay na raw siya at natapos na rin ang pagpapanggap niya bilang isang tao. Doon na raw unti-unting bumalik ang nawala niyang lakas. Sinamahan pa raw ng pag-iinsayo ko ng aking espiritual na lakas. Kaya mabilis rin daw na nanumbalik ang kanyang lakas, pati na rin daw ang tunay niyang anyo. Matapos niyang sabihin iyon, ay bigla na lang siyang nagliwanag at naging isang magandang dalaga. Napakakinis ng kanyang balat at napakaputi pa. Nagulat ako sa aking nakita, pero marami pa rin akong mga katanungan at hindi ko pwedeng isantabi muna ang mga iyon. May mga pagdududa rin ako sa kanyang mga kwento.
Tinanong ko kung tunay ang batas na sinasabi niya. Bakit hindi nagulat ang aking lolo nang makitang isang babae ang may hawak ng Magicus Metallum at Infinito di Diyos? Sumagot naman ang aking gabay at sinabing dahil nakita ni lolo na babae ang may hawak ng Magicus Metallum at hindi niya nakita ang aking ama, doon pa lang daw ay may duda na siyang pumanaw na ito habang hindi pa nagkakaroon ng anak na lalaki. Hindi lang daw iyon agad sinabi ni lolo dahil umaasa siyang mali ang kanyang kutob. Matapos iyon ay tinanong kong muli sa kanya kung bakit ngayon lang siya muling nagpakita sa akin at kung siya ang gabay ko, bakit hindi niya ako ginagabayan sa mga pakikipaglaban. Sumagot naman siya at sinabing siya nga ang gabay ko, kaya naman nagpakita siya sa akin sa panaginip para gabayan ako sa aking pagdadalawang isip. At kaya naman hindi na siya nagpakitang muli dahil hindi ko naman kailangan ang kanyang paggabay. Pero siya rin daw ang dahilan kung bakit gumagana ang aking medalyon dahil kapangyarihan niya ang ginagamit doon. Muli ko siyang tinanong dahil naguguluhan pa rin ako. Ang sabi niya kasi, nagkunwari siyang tao at halos maubos ang kanyang kapangyarihan. Pero papaano ako nagiging malakas habang suot ko ang medalyon at paano ako nakakapambulag sa mga aswang? Sinabi niya na kapag nagdarasal raw ako sa medalyon, para ko na raw pinanumbalik ang kanyang kapangyarihan. Kaya naman napapanatili niya ang lakas na ibinibigay sa akin ng medalyon at nagagawa ang pambulag. Kaya nga rin may limitasyon iyon dahil kung masobrahan ang paggamit ko ng pambulag, maari raw na hindi niya mapanatili ang aking karagdagang lakas at bigla na lang akong manghihina sa gitna ng laban. Dahil doon ay medyo naintindihan ko na ang lahat. Pagkatapos ay tinanong ko ang sinabi niya kanina na kailangan ko ng gabay kaya siya nagpakita. Kaya tinanong ko kung anong klaseng gabay iyon. Sumagot siya at sinabing makapangyarihan raw ang aswang na may bertud. Lalo na ang hari ng mga aswang dahil napatay nito ang aking ama. Pero wag raw ako mawawala ng pag-asa dahil malakas ako at magiging mas malakas pa raw ako sa hari ng mga aswang na si Ginoong Fernando kung magtitiwala raw ako ng wagas sa aking mga sandata, lalo na sa kanya. Nang sabihin niya iyon ay bigla na lang siyang naglaho. Hinanap ko pa siya pero wala na akong nakita kahit bakas niya. At doon na rin ako ginising ni nanay dahil mag-aagahan na raw kami. Agad akong tumayo at sinamahan si nanay sa hapagkainan. Habang kumakain ay inilahad ko sa kanya ang mga nalaman ko kagabi sa aswang na aming naging bihag. Unang-una ay ang tungkol sa katauhan ng haring aswang pati na rin ng kanyang pamilya. Pangalawa naman ay tungkol sa bertud ng mga aswang at kung papaano natalo ni Ginoong Fernando ang aking ama. Sinabi ko rin sa kanya na alam ko na kung saan matatagpuan ang magkapatid na aswang at balak namin silang lusubin doon. Pero hinihintay ko lang na makagawa ng plano ang grupo ni na Supremo. Nagsalita naman si nanay at tinanong ako kung sigurado na ba ako sa aking iniisip. Kasi kung ang aking tatay raw ay natalo ni Ginoong Fernando dahil sa kanyang bertud, baka ganoon rin daw ang mangyari sa akin kapag ginaharap ko na ang magkapatid na aswang. Sinabi ko kay nanay na napakalakas ko na at dahil iyon sa pagsasanay ko kay lolo. Kaya naman hindi ko hahayaang matalo ako ng mga aswang na iyon. Sumagot naman si nanay at sinabing napakalakas din ng aking ama at si lolo rin ang nagsanay sa kanya. Pero nasaan siya ngayon? Nasa sementeryo dahil tinalo siya ng haring aswang na si Ginoong Fernando dahil sa bertud nito. Sumagot naman ako at sinabing may nakatago pa akong alas na wala sa aking tatay at iyon ang susi para matalo ko ang lahat ng aswang na kakalaban sa akin.
kahit anong bertud pa ang mayroon sila. Tinanong naman ako ni nanay kung anong alas ba iyon. Sinabi kong sa ngayon ay sikreto ko muna iyon, pero nagpupumilit siya at sinabing nanay ko siya at wala akong dapat sinisikreto sa kanya, lalo na sa mga ganitong bagay. Sinabi kong huwag siyang mag-alala dahil kaya ko ang sarili ko, pero nagpumilit pa rin siya. Kaya sinabi ko na ang tungkol sa aking gabay na naikwento ko na sa kanya dati na nagbigay sa akin ng Magicus Metalum at Infinito di Diyos. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng sinabi nito sa akin kagabi mula sa panaginip. Nang marinig yun ni nanay ay nagtiwala siya sa akin, pero sinabihan niya akong huwag maging kampante at mag-iingat pa rin sa aking mga gagawin. Sinabi ko naman sa kanya na mag-iingat ako palagi sa lahat ng pupuntahan kong mga misyon. Kinahapunan ay muling pumunta sa aming bahay si Lisa at sinabi niya sa akin na natuntun na nila ang bodega kung nasaan ang magkapatid na aswang at tiyak na nanghihina pa sila ngayon dahil sa pinsalang natamo nila mula sa akin noong nakaraang gabi. Kaya naman napagpasyahan ng kanilang grupo na ngayong gabi na raw namin sila sasalakayin. Ipagdasal na lang daw namin na wala pa silang mga bertud ngayon upang madali namin silang mapapatay. Sumagot naman ako at sinabing kahit may suot pa silang bertud ay tiyak mapapatay ko pa rin sila. Pagkatapos noon ay sinabi niya sa akin ang kanilang plano. Sinabi niya na pwersahan raw naming papasukin ang bodega at lalabanan ang mga aswang na makikita namin doon. Tinanong ko sa kanya na hindi ba mas maganda kung palihim kaming susugod upang hindi maalerto ang mga kalaban, gaya na lang ng ginawa namin noong nakaraan. Sinabi niya na mabilis ang operasyon lang daw ito at uubusin raw namin lahat ng aswang na naroon, kabilang na ang magkapatid. At kapag nagawa raw namin iyon ay agad rin daw kaming aalis, bago pa man dumating ang mga iba pang kalaban na re-responde. Kagaya raw nung nakaraang gabi ay may mga kasamahan kaming magbabantay sa paligid upang timbrihan kami kung may paparating na mga aswang, upang makaalis rin daw kami agad kung sakali. Kahit na nag-aalangan ako sa plano nila dahil diretsahang pagsalakay iyon, at parang hindi magandang plano, ay sumang-ayon pa rin ako. Pagkatapos noon ay umalis na si Lisa dahil maghahanda pa raw sila at isa rin daw siya sa naatasang magtipon ng iba pa nilang mga kasamahan, kaya magiging abala raw siya hanggang mamaya. Sinabihan ko naman siya mag-iingat at pag-alis niya ay sakto namang nakauwi si nanay mula sa pamamalengke. Kaya naman tinanong niya ako kung ano ang ipinunta ni Lisa. Sinabi ko naman kay nanay na mamayang gabi na ang pagsalakay namin. Pagkatapos ay sinabihan niya ako mag-ingat at umuwi ng buo. Nangako naman ako sa kanya na gagawin ko ang lahat upang hindi mamatay sa kamay ng mga aswang. Pagkatapos ay nagyakapan kami. Kinagabihan noon, nang matapos kami maghapunan ay umalis na ako upang magtungo roon sa kuta ng katipunan upang kitain sina Lisa at Supremo. Sinabihan ako ni nanay na mag-iingat dahil hindi raw niya kakayanin kung hindi ako makakauwi ng buhay. Sinabi ko sa kanya na mag-iingat ako at sisiguraduhin ko na kung may mamamatay man sa gabing iyon, iyon ay ang magkapatid na Sandro at Sandra, hindi ako. Pagkatapos kong sabihin iyon ay umalis na rin ako agad. Pagkarating ko sa kuta ng katipunan ay agad kong nakita si Lisa. Kasama niya sina Supremo at Samuel. Nang makita nila ako ay agad akong binati ni Lisa at lumapit naman ako sa kanila. Tinanong ako ni Supremo kung handa na ba ako. Sinabi ko namang handang-handa na at kating-kati na akong tapusin ang magkapatid na aswang. Pagkatapos ay sila naman ang tinanong ko kung handa na ba sila. Si Lisa naman ang sumagot at sinabi niyang hinihintay na lang daw namin na dumating ang truck na sasakyan ng kanilang mga kasamahan.
Tinanong ko naman kung saan ako sasakay. Sinabi ni Lisa na 4 raw kami sa jeep ni Supremo at sumang-ayon naman ako. Habang hinihintay namin ang truck na magsakay ng ibang miyembro ng katipunan, ay inilibot muna ako ni Lisa sa kanilang kuta upang tignan kung gaano kahanda ang kanilang mga kasamahan. Habang nag-iikot ay napansin kong may mga bago silang kagamitan na mga pangontra sa aswang. Napansin ko rin na may mga baril silang di kalibre, kaya naman naitanong ko kay Lisa ang tungkol doon. Sumagot naman siya at sinabing malaking operasyon daw ang gagawin namin ngayon at sa susunod pa raw na mga araw. Ayon pa raw sa kanilang tagapamalita ay marami raw ang mga aswang sa bodegang iyon upang bantayan ang babaylan at pagkapatid, kaya dapat lang daw na may mga baril kami. Tinanong ko naman kung saan nila iyon galing at kung legal ba ang lahat ng mga iyon. Sumagot naman siya at sinabing ang kanyang mga kasamahan daw ang kumuha ng mga iyon at lahat ng iyon ay puro iligal. Tinanong ko naman kung papaano kung may mahuli sa mga kasamahan niya. Baka mapasama kami kung nagkataon, lalo at hindi naman naniniwala ang mga pulis sa mga aswang. Sinabi naman niya na nag-iingat naman sila at may mga kasamahan raw silang bahala kung sakali mangyari iyon. Sa kalagitnaan ng pag-uusap namin ay dumating na ang sasakyan, kaya naman nagsisakayan na ang kanilang mga kasamahan na may dalang mga armas. At nang makaalis na ang truck, ay sumakay naman kami ni Lisa sa jeep ni Supremo at sinundan namin ang truck na iyon. Nang malapit na kami, akala ko ay ihihinto nila ang truck upang pababain muna ang mga tauhan, pero mali ang aking akala dahil kung kailan papalapit na kami ay lalong bumilis ang truck at binangga nito ang gate. Dahilan ng pagbubukas nito ng biglaan, doon na nagsilabasan ang mga miyembro ng katipunan at walang habas silang pinagbabaril ang lahat ng makita sa paligid bago pa man sila magkaroon ng pagkakataon na maging aswang. Wala na akong nagawa noon kundi ang manood lang habang isa-isa nilang pinapabagsak ang mga aswang na naroon. Nang wala ng aswang sa paligid ay isa-isa na silang nagsibabaan sa truck. Kami naman ay bumaba na rin mula sa jeep ni Supremo. Pinalibutan nila ang bodega at nang buksan nila iyon ay pumasok kaming lahat. Napakadilim ng paligid at wala kaming makita sa loob. Pagkatapos ay bigla na lang sumara ang pinto ng bodega at sinalakay kami nang hindi mabilang ng mga aswang mula sa iba't ibang direksyon. Dahil doon ay muling nagsiputukan ang mga baril ng aking mga kasamahan at iyon ang naging tanging liwanag namin, pero hindi iyon sapat. Dihadong-dihado kami dahil nakakakita sa dilim ang mga kalaban, samantala kami ay hindi. Nais kong gumawa ng apoy mula sa Infinito de Diyos, ngunit lubos iyong mapanganib dahil sarado ang bodega at wala kaming matatakbuhan kung sakaling tupukin ng apoy ang buong paligid. Sa pagkakataong iyon ay naalala ko ang bilin ng aking gabay na magtiwala lamang sa kanya. At dahil desperado na ako ng masandaling iyon ay hiniling ko na lang sa aking medalyon na sana makakita ako sa dilim. At pagkatapos ay bahagyang sumakit ang aking mga mata. Kaya naman napapikit ako at pinahid ko iyon. Pagkamulat ko ay hindi ko inaasahan ang nangyari dahil nakikita ko na ang mga kalaban sa paligid. Malinaw na malinaw sila na para bang nasisinagan ng sikat ng araw. Agad kong ginawang pana ang Magicus Metallum at tinulungan ko na ang aking mga kasamahan na bumaril. Pero magaling umilag ang mga aswang na ito. Hindi kagaya ng mga aswang kanina sa labas na madali lang na naitumba ng aking mga kasamahan. Marahil sila na iyong mga aswang na nabanggit ni Lisa at Supremo, iyong mga mandirigmang aswang na mula pa sa kabundukan ng Sierra Madre. Pero kahit magaling silang umilag, kahit papaano ay may natatamaan naman ako sa kanila.
Pero dahil doon ay sa akin na nabaling ang atensyon ng iba sa kanila. Kaya naman ako na ang kanilang pinuntirya. Nang magsimula na silang magsilapit sa akin ay tumigil na ako sa pagpana at nakipaglaban na ako ng mano-mano. Doon ay naranasan ko na rin kung papaano makipaglaban ang mga mandirigmang aswang. Pero sa kasalukuyang lakas ko ngayon ay wala pa rin silang binatpat sa akin, ni hindi nga sila kumalahati sa lakas ng magkapatid na aswang. Pero banta pa rin ang kanilang bilang, lalo na at unti-unting nababawasan ang aming puwersa. Dahil na rin hindi nila makita ang mga kalaban at wala na ring bala ang iba sa aking mga kasamahan. Habang nakikipaglaban ay sinuri ko ang paligid kung saan ako makakagawa ng apoy na wala gaanong maapektuhan at sapat lang upang maging liwanag ng aking mga kasamahan. May nakita akong mga bagay sa may bandang gitna na nakahiwalay. Hindi ko alam kung ano ang mga bagay na iyon, pero dahil isang tumpok iyon at nakahiwalay ay agad akong nagdasal sa Infinito de Diyos habang nakikipaglaban. At makalipas lang ang ilang segundo matapos kong magdasal ay nagliyab na ang bagay na iyon na gusto kong masunog. Nakatulong iyon para lubusang makakita ang aking mga kasamahan. Kahit na bumaba sa kalahati ang bilang nila, ay nakakaya pa rin naman nilang lumaban. Pero hindi nila masabayan ang mga mandirigmang aswang dahil sadyang malalakas ang mga ito kumpara sa mga normal na aswang na kanilang nakalaban na. Dahil dihadong-dihado kami sa laban kahit na anong gawin ko, ay hinanap ko na lang kung sino talaga ang ipinunta ko sa bodegang iyon, ang magkapatid na aswang na sina Sandro at Sandra. Mabilis kong iginala ang aking paningin at nang akin silang makita na nasa bandang taas ng bodega habang pinapanood kaming nahihirapan, ay agad akong nagdasal ng pambulag. Nang umepekto iyon kay Sandro at sa mga aswang ay agad kong sinabihan ang mga kasama ko na tapusin na nila ang mga iyon sa lalong madaling panahon. Agad naman akong pumanhik sa itaas kung nasaan ang magkapatid. Alam kong nararamdaman ako ni Sandra dahil inabangan niya na ako. Habang si Sandro naman ay walang kaalam-alam dahil tinablan siya ng pambulag. May naramdaman akong kakaiba sa kanilang dalawa na para bang nadagdagan ang kanilang pisikal na lakas at wala na rin ang mga tinamo nilang pinsala mula sa akin noong nakaraang magkaharap kami. Pero kagaya ng sinabi sa akin ng aking gabay, magtiwala lang ako sa kanya at lahat makakaya kong gawin. Nang makatungtong ako sa plataporma kung nasaan ang magkapatid, ay agad akong sinugod ni Sandra dahil hindi pa kaya ni Sandro na lumaban gawa ng aking pambulag. Hindi muna siya nag-iba ng anyo at nilusob ako gamit ang paborito niyang sandata, ang kanyang mga palakol, at agad ko namang sinalag ang kanyang pag-atake gamit ang aking espada. Bahagyang napuno ng katahimikan ang paligid nang magtama ang aking espada at kanyang palakol. Kapwa kami na pabuntong hininga. Pagkatapos ay naghiwalay ang aming mga sandata at nagsimula na siyang sumugod gamit ang dalawang palakol. Halinhinan niya itong itinataga sa akin habang ako naman ay dumidepensa gamit ang aking espada. Sa bawat paghampas niya ay ramdam ko ang kanyang galit dahil sa ginawa ko noong nakaraan. Pero nanatili akong kalmado habang kumukuha ng tiyempo. Sinadya ko rin na kung minsan ay halos madikit na ang aking pisngi at ang talim ng kanyang palakol upang masabik siya at isiping malapit niya na akong matamaan. Dahil doon ay lalo siyang bumilis sa pagbitaw ng kanyang mga atake at natutuwa naman ako dahil napakagat ko siya. Sinasabayan ko lang siya at pinipigilan ang aking sarili na magpadala dahil gusto ko siyang pagurin o puwersahing magpalit ng anyo bilang isang aswang. Nang magkamali siya ng pagbitaw, ay biglang nabuksan ang kanyang depensa at mabilis ko siyang sinipa sa kanyang tiyan
dahilan kung bakit siya napaatras na 1 metro. Nakita ko ang galit sa kanyang mukha at pagkatapos ay muli niya akong sinugod. Nanggigigil siya sa pag-atake at naramdam kong mas mabigat na ngayon ang kanyang mga palakol. Gumagana talaga ang aking balak, pero hindi nagtagal ay sumali na rin si Sandro sa aming labanan at nasaan yung aswang na ito. Mukhang naunang nawala sa kanya ang epekto ng pambulag. Nang mapasulyap naman ako sa ibaba ay nakita kong bulag pa rin ang mga aswang na kinakalaban ng natitirang mga miyembro ng katipunan. Pero nahihirapan pa rin sila dahil malalakas din ang pandaman ng mga aswang na iyon. Ngayon ay 2 na silang sabay na sumasalakay sa akin. Si Sandro na nasa anyong aswang at si Sandra na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagpapalit ng anyo. Hawak pa rin ang kanyang mga palakol. Mabilis ang galaw ni Sandro. Parati siyang nakalundag sa gilid o likod ko, habang si Sandra naman ay diretso lang ang pag-atake. Kaya't napipilitan akong dumoble ng ingat at gumalaw ng mas mabilis kaysa sa kanina. Sa bawat hampas ng mga kuko ni Sandro ay kailangan kong sabayan ng pagtabig ng espada para hindi ako magalusan kung saan man siya umaatake. Ramdam kong hindi pabor sa akin ang labanang ito. Kung isa lang sa kanila ay siguradong kakayanin ko pa ng walang kahirap-hirap. Pero ibang usapan na pala kung sabay silang dalawa. Lalo na't hindi pa nagpapalit ng anyo itong si Sandra at hindi ko alam kung gaano kalaki ang inilakas niya dahil sa bertud. Kinabahan ako para sa aking sarili, pero para bang may naririnig akong munting tinig na nagsasabing huwag raw akong sumuko at alalahanin ko raw ang lahat ng aking natutunan mula sa pagsasanay sa akin ni Lolo. Doon ko naalala ang isa ko pang alas sa Infinito de Diyos at hindi ko pa ito nasusubukan sa laban ni sa pagsasanay namin ni Lolo. Iyon ay ang nakakaparalisang kuryente, pero hindi ko alam kung gagana iyon sa kanilang dalawa. Basta gagawin ko lang ang dasal at magtitiwala sa aking sarili. Nagbago ang aking plano. Kailangan ko munang maparalisa ang isa sa kanila upang malabanan ng mabuti ang matitira. Inalala ko ang itinuro sa akin ni Lolo kung papaano ang dasal at kung ano ang gagawin pagkatapos ng dasal. Hindi kasi ito kagaya lang ng pambulag at apoy na kusa lang umiepekto matapos ang dasal. Kailangan ko kasing mahawakan sa dibdib ang tao o nilalang na gusto kong maparalisa matapos ang dasal. Sa kanilang dalawa, mas madaling puntiryahin si Sandro, kaya sa kanya ko muna itinutok ang buo kong atensyon. Habang iniilagan at sinasalag ang pag-atake ng magkapatid, ay bumulong na ako ng dasal. Nagyabang pa si Sandro at sinabing nagdidiliryo na raw ako at kung ano-ano na raw ang lumalabas sa aking bibig. Hindi ko naman siya pinansin at pinagpatuloy ko lang ang aking ginagawa habang pilit akong kumukuha ng tamang tiyempo upang paralisahin siya. At nang saktong matapos ako sa pagdarasal ay nakita kong bukas ang kanyang dibdib at ginamit ko na parang espada ang aking kamay at isinaksak ko doon sa kanyang dibdib. Hindi niya iyon dinipensahan dahil ang akala niya ay simpleng pag-atake lang iyon at sinubukan pa niyang puntiryahin din ang aking dibdib gamit ang matalas niyang mga kuko. Pero bago pa man dumapo sa aking dibdib ang kanyang mga kamay na may matatalas na kuko, nakaramdam ako ng bultahe ng kuryente na dumaloy sa aking katawan. At pagkatapos ay bigla na lang natigilan si Sandro, saka bumagsak. Nagulat si Sandra sa natamo ng kapatid. Kaya naman agad siyang nagpalit ng anyo bilang isang aswang at sinugod ako. Inihanda ko naman ang aking sarili at itinodo ko na rin ang aking lakas. Ngayong 2 na lang kami ay matutuon ko na ng mabuti ang atensyon ko kay Sandra. Mas naging agresibo pa siya at mabilis niya akong pinagtataga gamit pa rin ang matatalim na palakol. Naisip ko na mag-iba ng sandata
at ginawa kong latigo ang Magicus Metallum. Inilagan ko ang una niyang pag-atake at sinabayan ko naman ang pangalawa. Inihampas ko sa kanyang palakol ang latigo at minaniobra ito upang maalis sa kanyang kamay at maitapon sa malayo. Nagulat siya sa ginawa ko at lalo ring nagalit. Gamit ang natitirang palakol ay muli siyang sumugod at ganoon pa rin ang ginawa ko. Pero hindi na niya iyon nabitawan at hinigpitan pa ang pagkakakapit. Pero alam ko nang mangyayari iyon kaya hinila ko pa rin ito gamit ang buo kong lakas. Kaya pati siya ay sumamang papalapit sa akin. Doon ko siya sinuntok sa bibig at nakita kong naidurapan niya ang dalawang ngipin sa harap. Kitang-kita ko rin ang dugo sa kanyang bibig. Dahil doon ay hindi na maipinta ang kanyang mukha dahil sa galit. Binitawan niya ang palakol at gamit ang latigo ay itinapon ko iyon sa malayo. Nagpakiramdaman muna kaming dalawa. Walang gustong maunang kumilos. Pero para sa akin, tumatakbo ang oras at hindi ko ito maring sayangin. Anumang sandali ay maaaring makagalaw muli si Sandro at matanggal ang pambulag ng mga aswang. Hindi lang iyon, maaring dumating ang karagdagang mga aswang. Pero dahil wala pang balita ang mga nasa labas, ay maaaring wala pang rumiresponding mga kalaban. Habang hinihintay ko si Sandra, ay ikinumpas ko pa sa ere ang latigo. Gumagawa ito ng maingay na tunog na lalo niyang ikinainis at hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Sumugod na siya sa akin, pero bago pa siya makalapit ay hinampas ko siya ng latigo at natamaan naman siya sa braso. Nag-iwan pa iyon ng kulay pulang marka na para pang napaso. Marahil ay hindi niya iyon nakikita dahil bulag siya, pero nararamdaman niya naman ang sakit. Muli akong umatake gamit ang latigo at inilagan naman niya ito. Sinubukan niya itong hawakan upang agawin sa akin, ngunit nagulat siya sa nangyari. Bigla kasi siyang napaso. Sa tingin ko ay mapapaso ang mga aswang na tatamaan ng latigo. Ngayon ko pa lang din kasi ito naitama sa balat ng isang aswang. Sinamantala ko ang pagkakagulat ni Sandra at hindi ko lang inihampas sa kanyang leeg. Ipinulupot ko pa ito upang maramdaman niya ang init. Pinagsisipa ko rin siya sa sikmura habang ginagawa iyon. Pero habang tumatagal ay tila ba hindi na siya napapasok nito. Iyon siguro ang epekto ng kanyang bertud. Hinawakan niya ang latigo at tinanggal sa pagkakapulupot sa kanyang leeg. Dahil wala na iyong epekto sa kanya, ay ibinalik ko na ito sa pagiging espada at muli kaming nagharap. Maririnig ang salpukan ng kanyang kuko at aking espada. Pero dahil marami siyang natamong pinsala mula sa akin, ay hindi na niya ako nasasabayan pa. Kabila ang sugat ang natamo niya sa aking espada, pero ni isang dugo ay walang sumisirit at malinis ang pagkakahiwa. Ang akala niya ay ayos lang siya. Pero bigla na lang siyang nawalan ng balanse dahil sa kanyang mga tinamong sugat mula sa akin. Napaluhod na lang siya at ginawa ko na ang matagal ko nang dapat ginawa, ang ihiwalay ang kanyang ulo sa katawan. Matapos ko iyong gawin ay nakatayo na si Sandro at pagsilip ko sa ibaba ay nakakakita ng muli ang mga aswang at pinarurusahan na ang aking mga kasamahan. Hindi na ako nagsayang pa ng oras at agad kong sinugod si Sandro. Kitang-kita ko pa ang pinaghalong lungkot at galit sa kanyang mukha dahil sa sinapit ng kanyang kapatid. Bumulong naman ako at sinabing huwag siyang mag-alala dahil susunod na rin siya kay Sandra. Paglapit ko ay pinaghahampas niya ako ng kanyang kuko at sinasalag ko naman iyon gamit ang aking espada. Hindi kagaya ng mga kuko ni Sandra ang mga kuko ni Sandro. Kung kasing tibay ng bakal ang kay Sandra, ang sa kapatid naman niya si Sandro ay parang natural na kukulang ng hayop. Habang tumatama ito sa aking espada ay unti-unti itong napupudpud.
Habang nilalabanan ko si Sandro ay patingin-tingin pa ako sa ibaba. Nanganganib na sina Lisa kaya kailangan ko nang magmadali. Itinodo ko na ang aking bilis at ako naman ang umatake. Wala na kuko na magagamit si Sandro na pansalag dahil napudpud na ito. Iniilagan na lang niya ang aking mga atake pero mas mabilis ako kaya natatamaan ko pa rin siya. Kagaya ng nangyari kay Sandra ay unti-unti na rin nanghihina si Sandro hanggang sa sumuko na lang ang kanyang katawan at doon ko na rin tinapos ang kanyang buhay. Pinugutan ko rin siya ng ulo pero bigla kong naalala yung unang paghaharap namin ni Sandro. Tinanggalan ko siya ng kamay ngunit nang makita ko siyang muli ay may kamay na siya uli. Siguro ay kagagawan iyon ng kanilang babaylan. At para makasiguro na hindi na sila tutubuan ng panibagong ulo, ay sinaksak ko pa ang dibdib nilang magkapatid habang umuusal lang dasal. Matapos iyon ay tinupok na ng apoy ang kanilang mga katawan. Iginala ko ang aking mga mata upang hanapin ang babaylan pero wala ito. Kaya naman bumaba na ako. 3 na lang ang natitirang buhay sa aking mga kasamahan. Sina Samuel, Lisa at Supremo na pilit ipinagtatanggol ang kanilang sarili sa mga natitirang mandirigmang aswang. Agad akong sumugod at isa-isa silang pinatumba gamit ang aking espada. Hindi na ako nagsayang pa ng oras dahil baka lalo pa silang mapahamak. Desperado na ako ng mga sandaling iyon dahil nakita kong lubha ng sugatan si Lisa. Matagal ko na rin siyang nakasama at mahalaga na siya para sa akin, kaya hindi ko hahayaang mapahamak siya. Medyo nahirapan pa ako dahil maliliksi pa ang mga kalaban, ngunit muli kong ginamit ang aking pambulag at doon ay wala na silang laban sa akin hanggang sa maubos ko sila at inakay ko na nga si Lisa. Sa kasabay-sabay na kaming lumabas ng bodegang iyon. Nakakandado ito mula sa labas at mukhang napagplanuhan din kami ng mga aswang. Sinubukan kong gamitin ang aking espada at nagtagumpay naman ako. Napakaraming mga bangkay sa loob, kaya naman tiyak makakakuha iyon ng atensyon sa mga tao. Kaya sinunog ko na lang ang buong bodega upang magmukhang biktima ng sunog ang lahat ng nasawi. Matapos iyon ay sumakay na kami sa jeep at nagmaneho na si Supremo. Si Samuel naman ang sumakay sa truck at sabay-sabay na kaming umuwi sa kanilang kuta. Nagluluksa silang 3 dahil sa mga kasamahan nilang nasawi. Hindi nila lubos akalaing nahulog kami sa isang patibong dahil napaghandaan ng mga aswang ang aming pagsalakay. Sinabi ni Supremo na kanina lang iyon napagplanuhan at mga miyembro lang ng katipunan ang nakakaalam ng operasyon. Ni hindi na rin namin nakita ang mga bantay sa paligid upang magbigay ng impormasyon sa amin. Iisa lang daw ang dahilan noon. Maaaring may espiya ang mga aswang sa loob ng katipunan. Pero sino? Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayong muli sa part 10. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.